Akala mo sa MP2 kailangan mong pumili, cash flow ba o growth? Pero may isang 2-in-1 MP2 strategy na nagbibigay ng pareho, sabay. Hindi ito complicated, pero halos walang gumagawa nito. At dahil dito, maraming MP2 investors ang hindi na ma-maximize ang kita nila. Mamaya ipapakita ko sa iyo gamit ang 200,000 pesos example kung paano ka magkakaroon ng 7,000 plus yearly cash flow habang lumalaki pa rin ang pera mo. At once makita mo to, hindi ka na babalik sa dating MP2 strategy mo. Ganito kasi ang ginagawa ng karamihan sa MP2. Pinipili nila annual payout para may cash flow or 5-year compounding para lumaki ang pera. Pero ang problema kapag annual, may pera ka nga pero hindi masyado lumalaki. Kapag compounding naman, lumalaki nga pero wala kang nakukuhang cash flow. So ang tanong, kailangan mo ba talagang mamili? Or may mas magandang paraan? Dito papasok yung tinatawag na 2-in-1 MP2 strategy. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang 2-in-1 MP2 strategy ay simple lang. Pero ito yung part na madalas hindi napapansin ng karamihan. Kasi kadalasan, ang iniisip ng tao, kailangan mong pumili. Isa lang, either cash flow or growth. Pero teka lang, bakit ka pipili kung pwede mo namang makuha pareho? At dito pumapasok yung idea ng 2-in-1 strategy. Hindi ka pipili ng isa. Gagamit ka ng dalawa. Hindi mo babaguhin ang MP2 mo. Yung paraan lang kung paano mo siya ginagamit. Mag-o-open ka ng dalawang MP2 accounts pero magkaiba ang purpose. Magkaiba ang trabaho nila. Yung isa nakafocus sa present para sa cash flow, para may pumapasok na pera. Yung isa naman, wait, ito yung importante. Nakafocus siya sa future, para sa growth, para palakihin ang kapital mo over time. So ngayon, hindi ka na nakaasa sa isang outcome lang. May isang account na nagbibigay sa iyo ngayon at may isang account na tahimik lang pero lumalaki para sa future mo. Gawin nating simple. Walang komplikado. May 200,000 pesos ka. Teka, itong importante. Huwag mo siyang ilalagay sa isang account lang. Hatiin natin. 100,000 pesos para sa annual payout. 100,000 pesos para sa 5-year compounding. Tingnan natin ang mangyayari. Sa 7.12% current dividend rate, yung 100,000 pesos mo sa annual side, kikita ng around 7,120 pesos per year. Ibig sabihin, every year may pumapasok na pera. Hindi mo kailangan mag-intay ng 5 years. May cash flow ka. Pero ito yung part na madalas na ma-overlook. Dito sa kabilang 100,000 pesos, yung naka-compounding, hindi mo siya ginagalaw. Walang withdrawal. Walang galaw. Pinapabayaan mo lang siya magtrabaho. After 5 years, lalabas siya na around 140,000 pesos. So, isipin mo to. Yung isang account mo, nagbibigay sa iyo ng pera yearly. Habang yung isa naman, tahimik lang pero lumalaki. Dalawang trabaho, isang sistema. Ngayon, i-compare natin. Kasi dito na nagiging malinaw ang difference. Unahin natin. Kung nilagay mo lahat sa annual, yung 200,000 pesos, oo, kikita ka around 14,000 pesos per year. Maganda pakinggan, di ba? May pumapasok na pera. Pero ito yung catch. Hindi masyado lumalaki yung kapital mo. Parang kumikita ka lang, pero hindi umaangat yung base mo. Now, balik rin natin. Kung nilagay mo lahat sa compounding, yung 200,000 pesos, 5-year compounding. Oo, lalaki yung pera mo over time. Mas malaki ang ending mo. Pero, sandali lang. Anong nangyayari habang naghihintay ka? Wala. Walang pumapasok na cash flow. Nakapark lahat yung pera mo. Now, eto na. Tingnan natin yung 2-in-1 strategy. 100,000 pesos annual.
100,000 pesos compounding. So ngayon, may 7,000 pesos plus ka yearly. Hindi kasing laki ng 14,000 pesos, oo. Pero hindi rin zero. At the same time, may isang account ka na lumalaki sa background. So tanong, gusto mo ba ng pure cash flow or pure growth? O yung setup na hindi ka talo sa dalawa? Kasi dito, hindi mo sinasakripisyo ang isa para makuha yung isa. Pinagsama mo sila. Dito nagkakamali ang karamihan at medyo subtle lang ito. Kaya hindi napapansin. Iniisip nila, kailangan isa lang ang strategy mo. Isa lang ang pipiliin mo, cash flow or growth. Pero teka lang, sino nagsabi na kailangan mong mamili? Kasi sa totoong buhay, hindi naman ganyan gumagana ang pera. Hindi siya either or. Mas madalas combination. At eto, yung hindi obvious. Ang pera, hindi lumalaki sa pagpili ng isang perfect strategy. Lumalaki siya sa tamang kombinasyon ng strategies. Yung nagtutulungan, hindi yung naglalaban. Kaya kung iisipin mo, hindi problema yung MP2. Hindi problema yung options. Ang problema, yung paraan ng paggamit. Most people, pinipilit nilang hanapin yung best strategy. Pero baka mali yung tanong. Baka ang tamang tanong, paano mo pagsasamahin yung dalawa para gumana sila para sa'yo? Kasi minsan, hindi mo kailangan baguhin ang investment mo. Kailangan mo lang baguhin ang strategy mo. Ngayon, imagine mo to. Hindi mo lang siya ginawa once. Hindi lang isang beses na 200,000 pesos. Pero ginagawa mo to every year. Wait, isipin mo itong mabuti. Yung year 1, ginawa mo to. Yung year 2, inulit mo. Year 3, ganun ulit. Hindi lang isang setup, kundi system na siya. At dito nagiging interesting. Kasi habang tumatagal, dumadami ang accounts mo, yung iba nagbibigay na ng cash flow, yung iba lumalaki pa lang. So ngayon, may halo ka na. May pera kang pumapasok at may pera kang lumalaki. Hindi ka naghihintay lang. Hindi ka na nakapark lang. Gumagalaw na yung system mo. At dito, nagiging mas powerful ang MP2. Hindi lang siya savings. Nagiging strategy siya. Hindi lang basta hulog at hintay. May structure na. May direksyon. At once makita mo ito, hindi mo na siya makikita bilang simpleng MP2 lang. Makikita mo na siya as system na pwede mong ulit-ulitin habang lumalaki ang pera mo over time. So ngayon, tanong ko sa'yo, ikaw ba yung MP2 investor na pipili lang ng isa o yung gagamit ng mas matalinong setup? Kasi minsan, hindi mo kailangan baguhin ang investment mo. Kailangan mo lang baguhin ang strategy.